Hello po, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas, mga taga Nueva Ecija, mga taga Paco at mga taga Bicol. So napakamagandang umaga po sa ating lahat. So dito po sa akin talagang napakaaga. So ginagawa kaya medyo madilim-dilim pa po dito sa amin. At ginagawa ako ito kasi may trabaho po ako after nitong makapag-share po ako sa inyo ng salitang ito sa chapter 8. So yung mga tuloy-tuloy na nagbasa, chapter by chapter mula nung Sunday na tayo po ay nagkita-kita, through online, kung sino po sa inyo ang mga nakasunod, ngayon ay naandito na tayo sa chapter 8 ng 1 Corinth, sa unang Korinto. So maalala po natin kahapon sa chapter 7, ang itinuro sa atin kahapon, yung sa mga nagbabasa, kaya I encourage po everybody na talagang tuloy-tuloy ang suyod po natin ng salitang ito at lalo nating naiintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos at binibigyan niya tayo ng kaalaman lalo nating na itatanim ito sa ating mga puso at sa ating isipan, na ilalagay ito ng banal na espiritu sa patuloy nating ulit-ulit chapter by chapter na pagbabasa. Amen. So kahapon naturuan tayo ang mga katanungan tungkol sa pag-aasawa. So napakalinaw po kahapon. And then ngayon dito tayo sa chapter 8. Ito naman po ay tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan. So, makita natin po ang buong aklat ng banal na aklat ay talagang iisa lang ang tinutumbok po nito. Na maturuan tayo ng Diyos na layuan ang lahat ng kasalanan, anumang bagay na mapagpaparumi sa ating buhay, ay tinuturuan tayo. At maging dito sa chapter 8, maging sa mga pagkain, ay natuturuan tayo kung papaano tayo hindi magkasala sa Diyos at sa ating kapwa. Okay, so let's pray po muna kasi medyo ang oras po natin ay medyo limited dahil may pasok po ako and 45 minutes papasok po ako sa trabaho. So let's pray. Hallelujah. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakamasid sa amin sa oras na ito. Minsan pa aming Ama sa langit, kami ay lubos po amang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa patuloy niyong inihahayag ng mga salita mo na nagbibigay linaw sa amin, nagbibigay ng karunungan, kaalaman sa amin kung papaano ka namin sambahin. At pinapakita mo po dito, O Diyos, kung gaano kadakila ka sa aming mga buhay, kung yung pag-ibig niyo po sa amin, na sa pamamagitan ng mga salitang ito, tinuturuan mo kami makasunod sa iyong kalooban. Dahil ang pagsunod namin sa iyo, doon po kami napapabuti, O Lord. Kaya salamat po sa kadakilaan mo, sa katapatan mong ito. At minsan pang muli, Ama, hinihiling namin ang iyong banal na espiritu na magbubukas ng bawat nakikinig sa kaming lahat, O Lord, na nakikinig ng mga salita mong ito, O Diyos. Buksan niyo po ang aming karunungan, kaalaman, at tulad ng sabi mo, ang iyong banal na espiritu, iuukit ito sa aming puso at sa aming isipan, O Diyos, upang lagi naming maaalala ang mga bagay na ito. Kaya Amang banal, pinagkakatiwala ko rin po sa iyo ang aking pagbabasa, ang aking mga dila, ang aking mga pagpapaunawa sa papaliwanag, na ito'y nagmumula lamang sa iyong kapangyarihan. Kaya salamat po aming Diyos. Ang dalangin ko pong ito kasama ng aking mga kapatid ay sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So chapter 8 po, lahat tayo tinuturuan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kung papaano ang pagsunod sa Diyos at makaiwas sa lahat ng uri ng pagkakasala. Kasi naiunawaan po natin habang binabasa natin ito, ayaw talaga ng Diyos na ang tao ay madikitan ng kasalanan, kasi po ang kasalanan ang nagdi-destroy sa tao. Kaya tinuturuan tayo ng salitang ito sa lahat-lahat ng anggulo ng ating buhay, kung ano ang karapat-dapat at kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. Amen? So ito yung instruction po ng ating buhay. So chapter 8, puntahan niyo po chapter 8, unang Korinto. Sorry, nalaglag ang camera. Hold on po muna. Chapter 8, unang Korinto. Pasensya na po kayo. Saglit lang. Ito ay ayan. Okay.
chapter 8, sana wag nang malaglag ulit. Okay? Hallelujah. Chapter 8, unang Korinto. Ang sabi dito, ngayon, okay. Ngayon, ipapaliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Gaya ng sabi ng iba, ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. So, kaya pinapaunawa po dito na ang kaalaman, kadalasan kapag ang tao sa palagay nila'y napakarurunong, yun po ang nagkukos ng sila ay nagiging palalo, mapagmataas, dahil ang akala sa kanyang sarili siya ay napakarunong, kaya parang yun na po nagiging mapagmataas na po siya. Subalit, ang sabi dito, ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Verse 2, ang nag-aakalang may nalalaman na siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Sorry po. Hallelujah. Laging nalalaglag ang aking camera. I don't know why. Kasi, hold on lang po. Sana wag na tatayo ko nang maputol ito kasi nagmamadali nga po tayo. Sorry po, Lord, wag na ito malaglag. Okay. Lord. Saglit lang po. Okay, pasensya na po kayo kasi 3 times nalaglag nalaglag itong aking camera. So anyway, sabi doon, sa verse 2, ang nag-aakalang may nalalaman na siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Kasi ito pong ginagawa nga nila ay yung paghahandog sa Diyos, ng pagkain sa Diyos-Diyusan. Pero ang nakakaalam po ng tunay na umiibig sa Diyos ay ang Diyos. Kilala niya. Kung ang naglalagay ng mga ganong bagay ay talagang umiibig sa Diyos. Kaya nakita dito, ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. So wala tayong maililihim sa ating puso sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung ang pag-aalay ba natin ay iyon ay nakalulugod sa Diyos. Kasi siya lamang po ang nakakasuri ng mga umiibig sa Kanya. Sabi po dito, verse 4, kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan, alam nating ang mga Diyos-Diyusan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Alam po natin yan, iisa ang Diyos. At ang Diyos ay Espiritu. Yan po ang ating Ama, tulad ng sabi dito. Kahit na may tinatawag na mga Diyos, tingnan niyo po ang sa verse 5, kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, okay, verse 5, kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, ay marami. Subalit, para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya, din niya ay nabubuhay tayo. Ang pinapaunawa po dito sa bandang ito po, maraming tinatawag na Diyos. Mga Diyos. Kaya nga makita po natin dyan, ang Diyos na tinatawag, marami ay small letter. Makita nyo ang Diyos na small letter. Kasi yan yung mga Diyos na hindi totoo, mga Diyos-Diyusan. Katulad po sa atin, alam po natin yan, mga tinutukoy dito, yung tinukoy sa Isaiah 43,
Yung tungkol sa paggawa ng mga rebulto, sa ibang bansa naman, ang tinutukoy naman ng mga Diyos-Diyosan, marami po. Kasi ang katulad na po ng China, sino ang sinasamba ng China na ginagawa nilang Diyos? Yung dragon, at saka yung Buddha, ginagawa nila yung mga imahe na yun, at yun ang kanilang sinasamba. Sa India, iba't ibang uri, mga hayop din, gumagawa sila ng mga nilikha na may iba't ibang mga mukha, mga maraming kamay, katulad din po ng Taiwan o Thailand. Sa Thailand, maraming nakakatakot na mga itsura, na mga ulo, maraming ulo, and then maraming mga galamay, maraming mga kamay. So iba't iba po ang ginagawang mga Diyos-Diyosan, katulad ng nakasabi dito, napakarami na ginagawang Diyos-Diyosan, pero alam po natin na iisa lamang ang Diyos. Ito ay ang ating Diyos Ama na nasa langit. At yan po ay ang kaya nga tinukoy dito, dahil alam natin ang Diyos ay Espiritu, at makita natin dito sa pagbandang baba, sabi dito po, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos. Okay? Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Ang Ama po ay Espiritu. Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at ito na po, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Ngayon papasok dito, iisa ang Panginoon, kasi alam natin ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Ito si ang Panginoong Hesukristo, na nagtubos ng ating mga kasalanan. So sabi dito, iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan niya nabubuhay tayo. Kasi kung maalala po natin, ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Makita natin sa New Testament, sa Genesis, ang salita ng Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng dilim, mahati ang kalawakan, di ba? Tawaging langit, kalawakan nasa taas, at lupa naman ang nasa ibabaw ng dagat. So, nakita natin doon na yun ay salita. Ang salita ng Diyos ang nag-create sa lahat ng bagay. Sa bawat sinasabi, nagkakaroon ito ng kapangyarihan. So, kaya nga makita po natin, ang Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos. Kaya dito makita natin, iisa ang Panginoon, si Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. So, He is the Word of God. Ang Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan niya nabubuhay tayo. Kaya ganito kapangyarihan ang salita ng Diyos, na kapag pinanampalatayanan natin ito, kaya tinuturuan tayong manalig, kasi doon sa pananalig nagkakaroon ito ng kapangyarihan. So this is the Word of God na nagbabago po sa ating buhay. Napakalinaw dito, ang lahat ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita sa Genesis, at dito ito ang Panginoong Hesukristo po. Iisa ang Diyos, ito po ay nabanggit, iisang Panginoon, si Kristo, sa pamamagitan niya ay nilikha ang mga bagay, at sa pamamagitan niya ay nabubuhay tayo. Verse 7, subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan noong una, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyusan. Ayan. Dahil mahina ang kanilang budhi. At ano nga po yung budhi? Dito yung ating budhi. Dito ang budhi. Diyan tayo inuudyukan ng Espiritu ng Diyos. Nang kung ang ating ginagawa ay tama, umali, so may budhi. Kaya nga yan yung po ang nililinis ang ating budhi ng Diyos, upang naririnig natin ang kanyang udyok. Yan yung udyok ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa atin ng kung ano ang dapat nating gawin. Ngayon, dahil mahina ang kanilang budhi, ito po sabi dito, ang akala nila ay nagkakasala sila kapag kumakain sila niyon.
Ito po, verse 8, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Malinaw po ito. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Hindi ito po, hindi ito ang mahalaga, hindi mahalaga ang pagkain. Ano po? Wala itong yun pong sinasabi ko po sa atin nung napag-aralan nung nakaraan. Kung ang ginagawa mo, hindi ka binabagabag ng iyong budhi, kasi nga ang budhi dyan, nagko-convict ang Holy Spirit sa atin, hindi ka nagkakasala. Subalit sa kapag ang tao may ginagawa, and then binabagabag siya ng budhi doon, at tapos ginagawa niya pa yun, doon siya nagkakasala. Kasi pinapaunawa po sa atin nung nakaraan, yung pagrespeto natin sa ating kapwa. Maano po natin yan sa dulo, maipapaliwanag natin ang gusto. So ito po, sabi dito, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumakain ng ganong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot ito sa atin kung kumain tayo roon. So malinaw po, kasi ang tinutukoy kasi dito, ang ano po, yun nga sa pagkain, katulad nung nabasa natin doon, igalang natin ang mga taong kumakain ng bagay na hindi natin kinakain, o maging sila man na kinakain yung mga bagay na kinakain nila tapos hindi natin kinakain. So ibig sabihin, yung wag maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa dahil sa atin. Ano po? Ito, itutuloy po natin. Kasi ang pagkain, katulad nung nabasa po natin nung nakaraan, ang pagkain ay, kumbaga, pumapasok ito sa tiyan at ito ilalabas at idinudumi. Ngunit, alin ang nakakapagparumi sa tao? Yung lumalabas sa bibig, yung mga pagmumura, yung paninirang puri, lahat ng masasamang salita, yun ang nakakapagparumi sa atin. Although sabi ko nga po, dito, binibigyan ng Diyos yung tungkol sa budhi, kasi katulad ng mga tao na ipapaliwanag po sa dulo dito, kung halimbawa, ayaw nating kumain ng isang bagay, dahil binabagabag tayo ng ating budhi, dahil hindi natin yung gusto. Kung kumakain ako ng karne, hindi yung aking kapwa ayaw niyang kumakain ng karne at gulay lamang ang kinakain niya, hindi pwedeng ipagdiinan ko yung gusto ko at gawin niya rin yung gusto ko na kumain din ng karne kung siya ay binabagabag ng kanyang budhi. Dahil ang mahalaga po dito, sabi nga dito, kung ano ang nakakalugod sa Diyos sa palagay mo, yun ang gawin mo. Ano po? Ibig sabihin, kung sa ginagawa mong pagkain ng karne hindi ka binabagabag, hindi ka nagkakasala. Yun namang taong kabila na ang pagkain niya ng karne ay hindi niya iyon gusto at sa palagay niya siya ay nagkakasala, wag na po natin silang husgahan, dahil malinaw na kumbaga ginagawa niya iyon ay para sa Diyos. Ano po? Yung budhi po, kasi ang tinutukoy dito na wag tayo ang maging cause ng pagkakasala ng ating kapwa. Ngayon, kaya dito sa verse 9, ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala sa mahina sa kanyang pananampalataya. Yun po yung tinutukoy ko, na baka dahil sa kalayaan ng tao, hindi may mga tao na hindi kumakain ng karne o hindi kumakain ng gulay, it's either way. And then hinuhusgahan natin sila dahil sa palagay natin, nagkakasala sila dahil hindi sila kumakain ng karne, nagkakasala sila dahil gulay lang ang kinakain nila. Yun po ang tinutukoy dito, huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng iba. At katulad ng sabi dito, kung ikaw, verse 10, kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa templo ng mga Diyos-Diyusan at makita ka ng kapatid na mahina ang budhi, hindi kaya siya mabubuyong kumain niyon kahit na inahandog iyon sa Diyos-Diyusan? Kasi sa kanila po,
Dito sa mga taga-Korinto po, ang ano dito, yung mga, kumbaga yung nagkakasala sa kanilang patakaran, kapag iyon ay inalay na, wag mong kakainin kasi nagkakasala ka. Yun ang sa kanila po, sa kanilang pagkaunawa. So kaya nga dito, wag nating, kumbaga itinuturo dito, wag tayo ang magbuyo ng pagkakasala. Kasi sabi dito, kung ikaw, let's say for example, alam natin naman na hindi yung kasalanan, hindi kasalanan yung mga ganun kasi hindi nga yun related sa kaligtasan. Kaya nga lang may mga taong mahina pa ang kanilang pananampalataya, mahina pa, katulad ng sabi do, mahina pa ang kanilang budhi, na sa kanilang palagay ang kumain nun ay magkakasala. So parang kung tayo marurunong, tapos nandoon nga katulad ng dito, kung ikaw na marunong, may sapat na kaalaman, ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng kapatid na mahina ang budhi, hindi kaya siya mabuyong kumain niyon? Kahit na inihandog sa Diyos-Diyosan, dahil, ito na sa 11, dahil sa inaakala mong kaalaman, ay napapahamak ang iyong mga kapatid. Yan po yung na wag tayo ang mag-cause ng pagkakasala ng ating kapwa. Dito makikita po natin na ang dinidiin po dito lagi sa ating pag-aaral na sa anumang klase ng bagay o anumang kaparaanan, wag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Kahit sa anong paraan. Kasi ayaw ng Diyos ang makita niyo lahat sinasaysay niya ng Panginoon dito kung ano yung mga bagay na dapat wag gawin dahil ang Diyos kalaban ang kasalanan. At ang kasalanang ito ang nagdi-destroy sa tao. Kaya tinuturuan tayo maging sa pagkain. Huwag kayong magkasala o huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala. Kung tutuusin, ang pagkain na tinutukoy po dito, hindi ito related sa atin patungkol sa kaalaman. Amen. Sa anong sabi doon? Hindi ang pagkain. Saan na yun? Dahil, wait, hold on. Ito po, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Totoo po ito, katulad ng sabi dito. Kaya nga lang, ang gustong maiwasan dito, nang dahil sa pagkain ay magkasala ang ating kapwa. Kaya sabi dito, wag kayong maging magang marunong. Kasi ang nakakaalam, katulad nito po sa verse 3 kung makikita mo, ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Alam ng Diyos ano po ang mga ginagawa natin kung ito'y para sa Kanya. Ngayon tinuturo dito sa mga mahihina, kung may mahihina pa tayong mga kasama or mga kapatiran, kumbaga, huwag natin silang ibuyo sa pagkakasala dahil lang sa alam natin na hindi dapat kumain ng ganong bagay o ayaw natin kumain, ay sila din ay ididiin natin yung bagay na ating nalalaman sa kanila at doon sila nagkakasala. Hindi po pwede yung ganon. Kaya sabi dito, ang mahalaga yung pag-ibig, mas mahalaga, subalit ang pag-ibig ang nagpapatatag. Kasi kung halimbawa nakakita tayo ng kumakain ng bagay, ng mga bagay, halimbawa may kinakain tayong bagay and then sila hindi nila yung kinakain and then pinapalagay natin na ito ang dapat gawin, ganyan-ganyan sa pagkain. And then yung ating kapatiran nagdamdam at sumama ang loob at hindi na nakapagpatuloy sa kanyang sa Panginoon, paglapit sa Diyos dahil lang sa pagkain na natisod. Hindi po katulad ng sabi dito, huwag tayong maging cause ng pagkakasala ng ating kapatid dahil kung tutuusin ang pagkain ay wala itong kinalaman sa katayuan natin sa Diyos. Ang pinipinpoint po dito ay ang maiwasan natin na magkasala yung ating kapwa dahil sa atin at siya ay panghinaan. Kaya nga sabi dito, ang kaalaman ay nagtutulak
na maging mapagmataas, ano po, sa mga, subalit ang pag-ibig ay nagpapatatag. So ipadama po natin kasi sooner or later kung makikita po, malalaman ng tao na yun yung mga kung ano ang kalooban ng Diyos at pagsunod. Susunod po yun kasi ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaunawa sa atin, tulad ng sabi dito, ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. So ang Diyos po ang pinakaano dito, yung mga ganitong bagay, hindi dapat ito ang maging dahilan ng pag-aaway-away dahil lang sa hindi ka kumakain ng karne, yung kakakilala mo kumakain lamang ng gulay, or either way, ikaw ay kumakain ng gulay, yung iyong kapatiran na hindi kumakain ng gulay at karne lamang, and then iwag po nating idiin yung gusto natin, kundi yung sabi dito pag-ibig, ano, ipadama yung pag-ibig kasi ang pagkain, hindi po ito nang magkukos na ikaw ay hindi maligtas. Ang nagkukos sa tao na hindi maligtas ay ang pagkakasala, yung kasalanan. Kaya tinuturoan tayo ditong lahat na sa kahit anumang kaparaanan ay huwag tayong magkasala at wag din tayong magkos ng pagkakasala ng ating kapwa. Yung ina-avoid ay kasalanan sa lahat ng paraan na maiwasan ang bagay na kasalanan, kasi yun ang kaaway ng Diyos, ang kasalanan, at ang kasalanan ang nagdi-destroy sa tao at naglalayo ng tao sa Diyos. So malinaw po ito. Kaya sabi dito, dahil sa inaakala mong kaalaman ay napapahamak ang iyong kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Kristo. So pahalagahan po natin, alalayan natin yung mga baguhan, yung mga kulang pa sa kaalaman. Huwag nating ipalagay na tayo napakarunong, ano po? Kasi malinaw dito kung kapag ang marunong, yun ang nagkukos ng pagmamataas. Subalit ang pag-ibig ay nagpapatatag. Kaya malinaw po unawain, pagdating sa mga ganyang kung hindi ka binabagabag, tulad ng ating napag-aralan, kung hindi ka binabagabag ng iyong kinakain at inaalay mo sa Diyos ang iyong ginagawa, katanggap-tanggap po yun sa Diyos kasi ang ginagawa mo ay para sa Diyos. Amen. Yung budhi, ano po, yung bagabag ng budhi ang tinutukoy dito. At wag na po natin itong ipagpilitan sa mga mahihina pa ang budhi. Ibig sabihin sa mga baguhan, ano po, na hindi pa lubos na ang unawaan ang mga bagay patungkol dito, dahil makikita din po natin sooner or later, sila din ay makakaunawa ng mga ganun at sila na ang magkukusang gumawa ng tama ayon sa kanilang udyok ng kanilang budhi. Dahil ang Espiritu ng Diyos kinakausap tayo sa pamamagitan ng ating mga budhi. Verse 12, sa ganong paraan, nagkakasala kayo sa inyong kapatid, kaya't nagkakasala kayo kay Kristo dahil sinugatan ninyo ang kanilang budhi. So anumang bagay po na nagawa natin na nag-cause ng pagkakasala or ano yun, sinugatan, or kumbaga pagkalungkot or ng ating kapatid dahil lang sa pagkain po ang tinutukoy dito, ano po, ano? Nang dahil lang sa pagkain, nagkasala kayo sa inyong kapatid, kaya't nagkasala kayo kay Kristo dahil sinugatan ninyo ang kanilang budhi. So yun po yung doon, kapag tayo ay nag-cause ng pagkakasala o nasaktan yung ating kapatiran dahil lang sa pagkain na hindi nila kinakain or kinakain nila, either way, and then napagsabihan or nalungkot sila, sinugatan natin ang kanilang budhi, yun po ay nagkus ng pagkakasala sa Diyos, ano? Kasi nga malinaw po nung tulad ng sabi ko, ang gusto lang dating ditong maintindihan, walang sino man ay magkasala. Kasi ang kasalanan, ang inilalayo tayo ng Diyos sa kasalanan sa kahit anumang paraan, katulad dito, maging ito man ay pagkain, maging sa anumang bagay. Kung titingnan natin, napakasimple lang pagkain, pero bakit kailangan doon maging maingat pa tayo na wag tayong mag-cause ng pagkakasala ng kapwa, ano po? Kasi ganun ang Diyos, kamahal tayong lahat, ayaw niya tayong magkasala ang sino man, dahil ang pagkakasala ang naglalayo sa Diyos, ano, at sa tao. Kaya ito po napakalinaw. Verse 13, dito tayo sa huli. 13, kaya nga
Kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So napakalinaw po na talagang ang titingnan natin dito yung kapakanan ng iba. Kapakanan ng iba. Kung magkaharap tayo, halimbawa magkaharap kayo ng tapos yung isa hindi kumakain na ng ganong bagay, wag ka na lang kumain para wag na lang magkasala yung pagpapaubaya ba tulad ng sabi ko, pang maintindihan po natin ang iniiwasan po dito ay ang makapasok ang kasalanan sa ating kapwa at sa ating buhay kasi ito nga ang number one enemy ng Diyos ay ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang continuous nagdi-destroy sa tao. At ayaw ng Diyos na nakikita tayo na di-destroy. Kaya kita niyo po maging sa pagkain, tinuturuan tayo ng Diyos kung ano ang dapat na makaiwas sa pagkakasala. Dahil unang-una, ang tinutukoy, kung titingnan po natin ang title dito, tungkol sa pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan. Pero nung pagdinigin natin ang paunawa po dito, huwag tayong maging cause ng pagkakasala ng mahihina pa ang budhi, mahihina pa ang kanilang kaalaman patungkol sa bagay nun. Ngayon tayo ang mag-alalay, katulad ng sinabi dito po sa 13, kaya nga kung dahil sa pagkain ay tinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. Yung point para hindi magkasala ang ating kapwa. Yun po ganun ang Diyos sa atin na gusto ng Panginoon. Lahat tayo ay maintindihan ito. Na alam mo o hindi, marunong ka, kahit marunong ka, wag yun ang maging cause yung pagkakasala ng mga baguhan o mga kumbaga mahihina pa sa pananampalataya. Yun yung pong tinutukoy dito, yung pag-ibig po ang magpapatatag. Unang-una sa lahat, ang pagkain ay wala itong kinalaman sa harapan sa harapan natin sa Diyos, kasi ang point dito, ang kasalanan ang napakahalagang malayuan ng tao. So God bless everyone. So hallelujah. Subuti na lang po, meron pa ako ngayong 10 minutes. Babalik na ako sa trabaho at pagpasensyahan nyo na po. Kanina ilang beses na laglag itong aking camera, but thanks God at naayos po itong lahat. So God bless everyone. Basahin niyo pong muli, ang mahalaga sa atin, itatak natin sa ating kaisipan, ang tinuturo sa atin ng Diyos ay makalayo hindi makagawa ng anumang mga magkukos ng pagkakasala sa ating sarili at maging sa ating kapwa. Dahil mahal tayo ng Diyos, iniingatan niya tayo sa lahat sa ating buhay at tinuturuan niya po tayo dito sa lahat ng pagsunod. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kilang Ama, thank you so much po, Lord. Thank you so much po, Ama, na natapos ngayon ang aking pag-share na kung saan nilagay niyo po kami ngayon sa chapter 8 ng Korinto. Salamat po, O Lord. Ikaw po ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin sa mga bagay na ito. And thank you, Father God, natapos ang aking pag-share na may time hindi ako malate sa trabaho, at ganoon din po, Ama, natapos ko pa rin ito kahit laglag ng laglag ang kamerang ito. Salamat po. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos na banal. Ikaw po ang maghari. Ikaw po, Panginoon, gumabay at pamatnubay sa buong linggo ng aming lahat ng pagbabasa at pagbabasa ng iyong banal na salita. Thank you, Holy Spirit. We praise you, God. We praise you. We glorify your name. Ang lahat ng ito, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So God bless po. Ayan, lumabas na ang araw. At bye-bye. God bless. At bukas chapter 9. So continuous po kasi yung mga tatahanan at continue po tayo hanggang sa pagdating ng Pasko. Hallelujah. Sa Christmas, next Sunday is Christmas. So may mga surprise yata sa atin ang Panginoon. So keep reading. Bukas Monday ang mga karapatan at tungkulin sa isang apostol, and then so on dire-diretso po hanggang sa chapter
15 tayo muli. Magkita-kita next week. Okay, God bless everyone. Bye-bye.